Hi, ako si Kaylee, isang alipin ng salapi dito sa Singapore. Alam niyo ba na wala naman talaga akong hilig sa basketball, ni wala nga akong iniidolong basketball player. At di ko talaga kahiligang manood ng basketball. Nung una, nagtataka ako ba't ang daming mga taong nagsisiiyakan, mga nagpo-post, nagra-rant sa Facebook about Rene Batorbonia na sabi ko, sino ba yun? Ba't hindi naman talaga ako interesado na alamin. Pero nung sunod-sunod na nga na nakikita ko yung about sa kanya, mga kaibigan ko dito sa Singapore na umiiyak dahil sa kanya, sa pagkawala niya, doon until na-touch yung puso ko na isa-isa kong tiningnan yung mga videos, kung sino ba siya, anong nangyari sa kanya. And nung nalaman ko nga yung buong pagkatao niya, ayun, nakita ko yung 18 years old na sarili ko sa kanya. Actually, nakilala at nalaman ko yung buong kwento niya nung nailibing na siya nung araw mismo ng libing niya. And nasabi ko sa sarili ko na parang ako, nung 18 years old ako, punong-puno ako ng pangarap, hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, maiahon ko sila sa kahirapan. Kaya, ganun na lang din siguro yung kirot sa puso ko. Tulad ngayon, naiiyak na naman ako halos araw-araw na pinapanood ko yung mga videos niya. Parang nagkakaroon ako ng anxiety na sana balik siya ni Lord dito kasi ang dami nanghihinayang sa kanya. Alam niyo ba yung feeling na araw-araw ako nakatingala sa langit? Nagbabaka sakali ako na makita ko siya. Masabi ko sa kanya na, Rene, totoo bang may langit? Kamusta ka dyan? Nakita mo na ba si Lord? Nanood ko pala yung video ni Sundalo ni Cristo about sa sinabi niyang hindi sayang si Bobet. Grabe tong 1 John 2 verse 6 kapatid. Nung nabasa ko ito, nawala lahat ng watik ko sa buhay ni Bobet o Rene Batorbonia. Kasi bakit kapatid? Hindi siya sayang. Hindi siya malayo pa sana ang mararating niya. Grabe. Yun na yun. Yung buong buhay niya, yung achievements, yung timeline, pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, sa Diyos, lahat ng yun meron siya. Lahat ng yun kapatid na fulfilled niya sa edad ng 18 taong gulang. Sabi sa Bible, we should live a Christ-like life. Sabi sa 1 John 2 verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Pag tiningnan mo kung ano yung karakteristik ni Jesus, lahat ng yon meron si Bobet. Love, peace, joy, gentleness, kindness, goodness, at saka self-control. Ito yung tatak ng Holy Spirit kapatid, no? Kaya napaisip ako, sayang ba talaga buhay niya? Hindi. It's a life we live. Hindi yaman sa mundo ang basehan para masabi na nakuha niya ang tagumpay sa buhay niya. Bobet is now a legend. His life will forever be in history. Tulad ng sabi sa kanta niya sa TikTok, mamamatay akong nakangiti. Kasi bakit kapatid? Dahil ramdam ni Bobet ang fulfillment sa buhay. Naramdaman niya yung feeling na wala nang hihilingin pa. Lahat ng mga susunod doon ay maaabot pa sana niya sa buhay. Ngunit ito ay earthly things na lang. Na sa madaling salita, material na bagay. He already completed this mission here on earth. He becomes an inspiration. Ito yung wake-up calling dito kapatid. A divine renewal. He became an instrument para ipalaganap ang gospel sa buong mundo. Dahil nakita ng lahat ng isang batang hindi ikinahiya ang faith niya kay God. Whoever believes in Him shall not perish. No one can enter the kingdom of God unless there are born again. Alam mo ba yung born again kapatid? Ito yung pangalan niya na salita, Rene. Amen. His death means repentance. Magbalik loob tayo sa Diyos kapatid dahil sa langit may buhay na walang hanggan. Kaya sure na sure ako, merong eternal life si Rene.